Kinabukasan, binisita ko si Risa at ang kanyang bagong silang na sanggol. Gusto po. Hi, ito ba si baby? May pangalan na? Wala pa. Cute yung kamay. Tuwang-tuwa ako sa maliit na nilalang sa tabi ni Risa. Gusto ko na magka-baby ulit. Nakakabighani ang maamo nitong mukha. Pero napansin ko, tulala at halos walang emosyon ang mukha ni Risa. Ni hindi man lang niya hinahawakan o kinakalong ang sanggol. Hindi rin niya ito pinapasuso. Sa bote lamang umiinom ang bata. Tanghaling tapat man sa init, ramdam ko ang lamig ni Risa sa kanyang anak. Pagdating ng hapon, dumating si Aling Nelia, ang kumadrona. Kamusta baby mo? Ganda naman na intam yan. Ito ang unang pagpapaligo sa anak ni Risa. Pero ni hindi man lang tumulong si Risa sa pagpapaligo. Ang kumadrona ang gumawa ng lahat. At kahit ilang ulit mang tumangis ang sanggol, hindi ko nakitang nag-aruga ang tunay nitong ina. Hindi ko lubos maintindihan bakit tila ayaw hawakan ni Risa ang sarili niyang anak. Nakita ko lang ulit si Risa nang oras na para sulatan ng birth certificate. Ang kumadrona na ang nag-fill up nito at nagsasubmit sa munisipyo. March ano nga yan? 9. March 9. Kumbaga wala talaga silang anak. Wala. Di lalabas na first baby. Ano nga ang oras yun? 2:30? Parang 3 a.m. Anong pangalan nung ano? Paulo. Ay hindi, nung kapatid mo, yung babae. Edita. Edita? Sino sina Paulo at Edita? Noong dalaga. Nagtaka ko. Bakit ibang pangalan ang sinulat sa birth certificate ng bata? Bakit hindi pangalan ni Risa ang inilagay bilang ina? Nalaman ko na ipapaampun pa rin pala ni Risa ang kanyang anak. Ba't mo naisip na gawin niya? Dahil sa kakakulangan sa wala akong hanap buhay, naisip ko na lang doon ko na lang ibigay. Anong kapalit? Wala naman ho. Ayoko naman sasabihin siya, mapag-aral doon kay mga anak, di tutulong-tulungan doon. Bigyan-bigyan ho ng mga baon. Ang alin? Yung aking mga anak, may napasok pa ho ako Sa orihinal na plano ng mag-asawa, kapag lalaki ang bata, hindi raw nila ipapaampon. Pero sa hirap daw ng buhay ngayon at sa pangakong tulong at pera na makukuha nila mula sa mag-aampon, bumigay din ang mag-asawa. Naisip ko sa panahon ngayon, di praktikal na lang ho ang buhay. Kaya naisipan ko na lang ibibigay na lang ho doon. Kahit masakit sa aking kalooban. Habang pinag-uusapan ni Risa at ng kumadrona ang birth certificate, inosenteng nakatingin sa ina ang anak ni Risa. Walang kamuwang-muwang, pinagdedesisyonan na pala ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, binalikan ko ang bahay ni Risa. Kinabahan ako. Wala sa papag si Risa at wala na rin ang sanggol niya. Ay, hi! Ba't nandito kayo? Wala kayo dun sa labas? Sa loob ng kwarto ko sila natagpuan. Ito ang unang pagkakataon na hinagkan ni Risa ang kanyang anak. Pero
ito na rin pala ang huling pagkakataong mayayakap niya ito. Ilang sandali lang, pumasok sa kwarto ang isang babae. Oras na para kunin ang bata.